Mainit-init pa ang sinag ng araw nang tumambad ang tanawin ng malawak na palayan ni Dino. Kinulayan ito ng ginto at luntian. Tilang naglalakbay ang hangin sa ibabaw ng tanim na palay, sumasayaw sa saliw ng mga huni ng ibon. Sa gitna ng tanawing ito'y nakatayo si Dino, may hawak na patpat, nakatingin sa kanyang lupaing minana. 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang ama. Ang lupaing ito ang iniwan ng matanda sa kanya, 15 ektaryang palayan. Dito rin siya lumaki, natuto ng pagsasaka at natutong magpakasipag. Panahon ng pag-aani, ama, maganda ang lagay ng palay. Bulong niya sa sarili, halos mahina ang tinig, tila idinaraan sa hangin ang kanyang panalangin. Sa kanyang tabi, lumapit si Clara, ang kanyang asawa. May bitbit itong termos ng kape at 2 tinapay. Dahan-dahan niyang inilagay ang inumin sa lupa at iniabot ng isa kay Dino. Hindi ka na naman nag-almusal, aniya. Pinanood ang asawa habang tuluyang sinisinop ang pananaw sa taniman. Kanina pa kita tinatawag. Ngumiti si Dino at tinanggap ang kape. Hindi ko lang mapigilang pagmasdan. Bawat ani natin parang biyaya, parang kay sarap mabuhay kapag alam mong lahat ng pinaghirapan mo may kapalit. Ani Dino, sabay higop ng kape. Tumango si Clara. Hindi lang kapalit, Dino. Kapayapaan, tahimik ang buhay natin at masagana. Hindi ba yon ang pangarap natin noon? Piningnan ni Dino si Clara, ang babaeng kasama niya sa bawat pagtatanim, bawat pagtipipid, bawat tagumpay. Mula pa noong kabataan nila, si Clara ang kanyang sandalan. Maamong mukha, laging may pag-unawa, at higit sa lahat, walang hinihiling kundi ang kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan. Sa di kalayuan, lumabas ang kanilang anak na si Boyet sa kanilang bahay sa gilid ng palayan. Bitbit ang bag, nakasuot ng unipormeng medyo maluwang pa sa kanya. 6 na taong gulang pa lamang. Ngunit matanong, masigla at mahilig sumabay sa mga gawain ng ama. Abay ang aking prinsipe, bati ni Dino, sabay salubong sa anak. Handa ka na ba sa paaralan? Handang-handa na tay, sagot ni Boyet, habang hawak ang isang plastik na lalagyan ng baon, tinapay at tubig na may yelo. Sige, ihahatid na kita, ani Dino. Pagbalik ko, aayusin ko ang mga patubig sa bandang timog. Buong umagang iyon, parang sining ang galaw ng kanilang pamilya. Si Clara sa hardin, nagtatanim ng bulaklak. Si Dino sa palayan at si Boyet sa paaralan. Sa mata ng pamataga-barangay, perpekto ang kanilang buhay. Isang modelo ng tagumpay sa kanayunan. Si Bino, na responsable at desididong ama, ay itinuturing ng mga magsasaka bilang huwarang kababayan. Ngunit sa likod ng masithing papuri at katahimikan ng lupa, may bahagyang kaguluhan sa kanyang loob. Gabi ng Miyerkules nang dumanaw sa kanilang bahay si Lito, isang matagal ng kaibigan ni Dino mula pagkabata. Matangkad si Lito. May kalakihan ng tiyan sa dami ng ininom na gin sa mga sabungan. Pre, may laban bukas sa sabungan sa San Bartolome. Gusto mo bang sumama? Tanong nito habang sumisipsip ng kape sa kanilang balkonahe. Nagkibit balikat si Dino. Hindi ko linya yan, Lito. Alam mong hindi ako pumapasok sa ganyang bagay. Ay, oo. Responsable kang ama. Kilalang kilala kita, no? Sabay tawa ni Lito, pabiro ngunit may tinatagong pangungutya. Pero minsan lang ito, pre. Manunood lang naman, para lang maiba. Hindi naman tayo tataya agad. Magbonding lang tayo, parang barkadahan lang noong college tayo. Dumaan ang katahimikan. Hindi ko alam ani Dino, nagpipigil ng interes. May trabaho ako sa bukid, maaga pa kami bukas. Sige na, pre, wala namang masama. Kahit isang beses lang, isipin mo na lang parang outing. Saka andun si Carding at si Berto, lahat ng tropa. Tumingin si Clara mula sa loob ng bahay, nanayos ng mga damit. Sinalubong siya ni Dino ng tingin. May pupuntahan kami ni Lito bukas. Manunood daw ng sabong, ani Dino, medyo alanganin ng tinig. Saglit na natahimik si Clara. Sabong? Tanong niya. Tila nagtataka ngunit hindi galit. Baka mamaya mainganyo ka. Napakamot ng ulo si Dino.
Hindi naman siguro. Ewan. Gusto ko lang mag-relax lang din konti. Wala namang masama, di ba? Tumango si Clara. Basta, wag mo lang kalilimutan kung anong meron tayo. Hindi lahat ng ligaya ay libre. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding araw, dumayo sila sa sabungan sa San Bartolome. Maingay, mausok, puno ng hiyawan at sigawan. Amoy alak, pawis at manok ang paligid. Tumayo si Dino sa gilid, pinagmamasdan ang eksena. May dalawang lalaking hawak ang kani-kanilang manok. Mga tandang na parang sundalong handang lumaban sa digmaan. Nagsigawan ang mga tao. May nagpapalitan ng pera, may nagsusumpaan. Pre, eto na, ani Lito. Si Kalbo't si Totoy ito. Magagaling yan. Ako, kay Kalbo ako. Lagi akong panalo dyan. Nanood si Dino. Napansin niya ang tensyon bago ang salpukan. Ang katahimikan sa isang saglit bago sumiklab ang sabong. At ang tila halimaw na enerhiya sa bawat palo ng pakpak at tuka. Isang sigawan ang sumambulat nang bumagsak ang manok ni Totoy. Nakakapanindig balahibo no, bulong ni Lito habang nilalagok ang gin sa plastic. Lalo na kung pera mo ang nakataya. Hindi sumagot si Dino. Sa loob niya may kung anong gumapang. Isang kiliti ng kapangyarihan, ng panganib at ng kontrol. Isang linggo ang lumipas. Si Dino, sa katahimikan ng umaga, ay nagtabi ng ibang pesos mula sa kanilang maliit na ipon. Habang pinapakain ang mga kalabaw, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Isang beses lang ito, para lang masubukan, bulong niya. Muling pumunta sa sabungan, ngayon ay mag-isa. Hindi na manunood, tataya na siya. Lumapit sa isang sabongero na may maliit ngunit matikas na manok. Sa pula ko 500, ani Dino. Nang tumilaok ang manok at nagsimula ang laban, tumigil ang oras sa paligid niya. Naramdaman niya ang tibok ng puso niya sa lalamunan. Isang palo, 2 tuka. At sa loob ng ilang segundo, panalo ang tinayaan niya. Pumilamsik ang dugo sa arena. Tumawa ang mga tao. Nilapitan siya ng tagapamahala at iniabot ang kanyang 1,000. Para siyang kinuryente. Ganito pala ang pakiramdam. Mabilis ang tibok ng puso niya. Parang nanalo sa loto. Pinagpawisan siya ng malamig, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi mapigilan. Wala siyang ibang naiisip kundi, madali lang pala, dagdag kita lang to. Umuwi siyang masaya, may ngiti sa labi at tahimik na inilagay ang kita sa alkansiya. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Sa gilid ng bahay, pinagmamasdan siya ni Clara habang inaalis ang sapatos. Tahimik, hindi nagtatanong, ngunit sa puso nito, naramdaman niyang may bahagyang pagbabago. Tahimik ang buong bahay. Sa labas, kaluskos lang ng mga dahon sa ilalim ng buwan ang maririnig. Pagpasok ni Bino, mabilis niyang isinuksok ang 1,000 sa kanilang alkansiya. Tubo mula sa 500 na tinaya niya kanina sa sabungan. Sa gilid ng pinto, nanatiling nakasilip si Clara. Hindi niya tinanong kung saan nanggaling si Dino, ngunit may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, parang bagyong paparating. Hindi pa ulan, pero dama na ang hangin. Sa mga sumunod na linggo, naging panibagong gawain ni Dino ang pagdayo sa sabungan tuwing Martes at Biyernes. Minsan ay Sabado pa. Sa simula, 500 hanggang 1,000 ang tinataya niya. Kapag nanalo, doble. Kapag natalo, uuwi siyang tahimik, pero hindi pa rin natututo. Ngunit sa bawat panalo, unti-unti siyang natatangay. Teka, kung 1,000 ang panalo sa 500, paano kung 3,000 ang itaya ko? Baka maging 6,000 to. Minsan, nagbidmit siya ng 3,000. Nanalo. Umuwi siya ng may 6,000. Sa loob niya, parang nakalutang. Ngunit ang mapanlim lang na swerte, gaya ng hangin sa tag-inip, ay hindi palagi. Isang gabi, habang naglalabas si Clara, napansin niyang bukas ang kaha de yero. Binuksan niya ito, kinakabahan. Doon nila iniipon ang pambayad sa buwis, pang-abono, at pang-tuition ni Buyet sa susunod na taon. Dapat ay may 93,000 na sa loob ng kaha.
pero 21,000 na lang ang laman nito. Kinilabutan si Clara. Pinilit niyang ikalkula, ilang linggo pa bago anihan. Kulang ang kita. Pati ang biniling pataba ay hindi tumaas ang ani. At ang pinakamalala, wala ni isang bagong gamit o pagkakagastusan na nakikita. Napaupo siya, pinagpawisan, kumirot ang ulo niya sa bigat ng iniisip. Hindi lang ito pagkukulang, may ginagawa siyang mas malalim. Sa sabungan, hindi na siya si Dino na tahimik at mapagmasid. Siya na ngayon si Dino na kilala ng mga tagapusta, ni Mang Tasing na tagasingil ng utang at ng mga kalabang sabungero. Lakas ng loob mo, Dino. Ani Tasing, 10,000 agad ang taya mo ngayon? Magilas ang tatayahan kong manok ngayon. Hindi pa natatalo. Sagot ni Dino habang naglalabas ng pera. Kung matalo, pabirong tanong ng sabungero sa tabi. Mumiti si Dino. Di babawi sa susunod. Ngunit ng araw na iyon, natalo si Dino. Sa isang iglap, wala na ang 10,000. Mabilis, mas mabilis pa sa paghampas ng pakpak. Umuwi siyang tulala. Uhaw sa alak, uhaw sa panalo. Ngunit higit sa lahat, uhaw sa lakas ng loob na harapin ang sarili niyang pagkatalo. Dino, nagbilang ako ng pera sa kaha. Sabi ni Clara isang gabi habang naghuhugas ng pinggan. Ang laki ng nabawasan. Hindi siya lumingon. Baka namali ka ng bilang. Binilang ko ito ng ilang beses. Hindi ako nagkamali. Sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo sa pera? Sumagot si Dino, tahimik, pero matidas. Ginagamit ko sa pangangailangan sa bukid. Huwag mo lang pakialaman. Wala akong nakikitang bagong gamit. Ni patubig o bagong abono. Gusto mo bang tanungin kita muli na mas diretsahan? Tumingin si Clara, diretsyong tumatagos sa mata ni Dino. Tumalikod ang lalaki, tumakas, wala siyang sagot. At doon, sa kanyang likuran, naramdaman ni Clara ang sagot na hindi kailanmang inamin. Sugal. Ilang gabi ang lumipas at dumating si Dino na tulala. Luhaan ang mata, pasa sa pisngi at walang dalang pera. Binuksan ni Clara ang mesa. Inilabas ang mga resibo mula sa nagpapautang sa sabungan. Mga pirma ni Dino. Mga utang na mapatong na interes. Binigay niya ito kay Dino, direkta sa mesa. Basahin mo, aniya. Hindi ginalaw ni Dino ang papel. Basahin mo, sigaw ni Clara. Basahin mo kung paano mo bunura ang 1 taon ng paghihirap natin. Si Boyet, mula sa sulok, tahimik na umiiyak. Tay, Nay, huwag kayong mag-away. Napaluhod si Clara, kinarga ang anak. Tumingin siya kay Dino, matay nanginginig sa luha at galit. Hindi mo na kami iniisip. Isang simpleng pangungusap, pero puno ng bigat. Parang pako sa dibdib ni Dino. Hindi siya sumagot. Hindi siya nakaiyak. Hindi siya makatingin. Sa sulok ng sala, nabasag ang tahimik na gabi. Isa sa mga frame ng larawan nila ni Clara at Boyet ang nahulog. Bumagsak sa sahig at ang salamin nito ay nabasag tulad ng tiwala. Napatingin si Dino sa basag na larawan. Doon kitang-kita pa rin ang ngiti nila sa litrato. Isang masayang alaala sa harap ng palayan. Pero ang ngiting iyon ay matagal nang nawala. Tulad ng halakhak, tulad ng pag-ibig. Tahimik siyang lumapit. Dinampot ang piraso na basag na salamin at hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang daliri. Dumaloy ang dugo, manipis ngunit masakit. Tinakpan niya ito ng panyo. Ngunit ang hapdi ay hindi lang sa laman kundi sa kaluluwa. Napaupo siya sa gilid ng sala, nakatalungko. Habang sa loob ng kwarto, naririnig niya ang impit na hikbi ni Clara at ni Boyet. Kinabukasan, maagang uhalis si Dino. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya humingi ng tawad. Ni hindi siya lumingon. Dala niya ang land title ng 3 ektarya ng kanilang palayan sa may silangan. Ang lupang unang pinamana sa kanya ng ama. Doon sila unang nagtanim ni Clara bilang mag-asawa. Doon rin unang tumakbo si Boyet. Pinikman ang buhay sa bukid. Ngunit ngayon, tinumbasan iyon ni Dino ng isang baksak presyong benta, kapalit ng utang sa sabungan at karapatang muling makapusta. Sa harap ng abogado at buyer, nanginginig ang kamay ni Dino
habang hawak ang ballpen. Ipinipirma sa kanya ang dokumento ng bentahan. "Sir, dito po. Lagda nyo sa ibaba." Wika ng lalaki. Inilalapit ang papel. Saglit siyang natigilan. Sa kanyang isipan, gumuhit ang tinig ni Clara. "Hindi mo na kami iniisip." Pumikit siya, ngunit pinirmahan pa rin. Pagkatapos noon, ilang buwan ang nakalipas, nilagdaan niyang muli ang pangalawa at pangatlo, hanggang sa 2 pang ektarya ang naibenta. Sa loob ng 8 buwan, 12 ektarya ang nawala. Natira na lamang ang 3. Pag-uwi niya, hindi siya sinalubong ni Clara. Wala ring hapunan. Walang nagtanong kung kumain na siya. Sa hapagkainan, 3 pinggan ang nakalagay, ngunit 2 na lamang ang ginamit. Pilit siyang ngumiti, ngunit wala nang sumagot. Sa susunod na linggo, halos hindi na siya umuuwi. Sa sabungan na siya natutulog. Kapag natalo, umiinom. Kapag nanalo, isinusugal uli. Parang bangkang pinutulang ng sagwan, pumapaimbulog sa gitna ng alon, hindi alam kung saan pupunta. Isang hapon. Pag-uwi ni Dino, tahimik ang bahay. Wala si Clara sa hardin. Wala si Boyet sa kwarto. Walang kaserola sa kalan. Wala ring ingay ng telebisyon. Pagpasok niya sa kwarto nila, bukas ang aparador. Wala na ang mga damit ni Clara. Wala na rin ang mga damit ni Boyet. Nasa ibabaw ng kama ang isang liham. Isang liham na walang tinta, walang sulat, walang salita. Pundi ang kawalan. Sa tabi nito'y nakapatong ang wedding ring ni Clara. Dali-daling lumabas si Bino. Hinanap niya ang motor. Wala. Tinungo niya ang tindahan, ang simbahan, ang bahay ng biyenan. Wala sila roon. Lahat tahimik, lahat umiiwas ng tumingin sa kanya. Sa kanilang maliit na barangay, balita na ang pagbagsak ng lalaking hinangaan noon. Kinabukasan, pinuntahan ni Dino si Clara sa bahay ng kapatid nito. Nakita niya si Boyet nakasilip sa bintana. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit agad na tumakbo ang bata palayo. Sumulpot si Clara sa pintuan. "Clara, umuwi na kayo. Pakiusap." Pakiusap ni Dino. Nanginginig ang tinig. Hindi sumagot si Clara. Alam kong sinira ko ang lahat. Pero hindi ko na alam kung paano tatakbo ang buhay ko kung wala kayo. Tahimik si Clara, tumitig sa kanya. Walang galit, pero puno ng lungkot. "Dino, aniya, ilang beses kitang pinakiusapan. Ilang beses kong pinilit intindihin ang mga dahilan mo. Pero ngayon, wala na akong dahilan para manatili. Patawad, halos pabulong. Hindi lang yan tungkol sa pera, Dino. Tungkol to sa respeto, sa pamilya, sa pagtanaw sa amin bilang bahagi ng buhay mo, hindi sa gabal sa sugal mo." Lumapit si Dino, ngunit umatras si Clara. "Kung mahal mo kami, pipiliin mong magbago. Pero hindi mo kami pipiliin kung kailan mo lang gusto. Hindi kami premyo sa pagtama mo sa pustahan." Isinara ni Clara ang pinto at si Dino ay naiwan sa harap ng bahay. Basang-basa ng pawis, pawing-pawi ang mga mata, lasing sa pagkatalo. Sa sumunod na mga gabi, si Dino ay tuluyang nabalik. Hindi na siya bumalik sa palayan. Ang 3 ektarya ay hindi na rin niya inaalagaan sa sabungan. Isa na siyang talunan. Wala na siyang ibinubulong sa manok, kundi pakiusap na sana'y makabawi. Ngunit ang bawat tuka ay tila parusa. Isang gabi, uminom siya ng uminom hanggang hindi na niya maalala kung ano ang ginagawa niya. Sa sala ng kanilang bahay, natumba siya sa silya. Sa kanyang tabi ay bote ng gin at sa kanyang harapan ang basag na frame ng larawan nila. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Hinawakan niya ang lumang litrato, may gasgas na sa gilid. Bahagyang kupas ang kulay, tila kasabay nitong kumupas ang lahat ng masaya sa buhay niya. At tinanong niya ang kanyang sarili, "Saan ako nagsimulang mawala?" Tahimik ang buong bahay. Hindi tahimik na mapayapa, kundi tahimik na parang may bangkay na matagal nang nilimot. Ang mga dingding ay kupas, may bakas ng mga suntok at galit. Sa ilalim ng mesa, may baso pang basag. Sa kusina, 2 araw nang hindi gumagana ang ilaw. Ang bote ng gin ay nakatihaya sa sahig. Patak na lang ang laman.
Tumayo si Dino. Mabigat ang katawan. Para siyang binalot ng usok na galing sa mga alaala, mga gabi ng sabong, ng sigawan, ng panalo't pagkatalo. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Napatingin sa lumang alkansiya sa sulok. Butas, wala ng laman, parang siya. Isang tayapa. Bulong niya sa sarili, halos walang boses. Isang huling laban. Kung matalo ako, tapos na. Kung manalo, babawiin ko silang lahat. Kinabukasan 3:00 ng hapon. Mainit ang hangin. Siksika ng sabuman. Amoy ng sigarilyo, pawis at dugo ng hayop. Ang dating kinatatayuan ni Dino ay ngayon ay parang teritoryo ng iba. Wala na siyang hatak. Wala na ang Dino ng Mandaluyong, ang dating hinahangaan. Suot niya ang lumang jacket. May punit sa bulsa. May mantsa ng kalawang. Sa kaliwang kamay niya, ang kanyang huling tandang. Isang pulang manok, mata ay parang apoy, pero ang katawan ay payat na. Sa kanang kamay, ang folder. Naka-fastener pa, pero halatang pinaglumaan na. Laman niyon, ang titulo ng 3 ektaryang lupa. Pumasok siya sa loob ng ring, at doon siya sinalubong ng negosyanteng tinatawag lang sa sabungan bilang Senior Rico. Matikas si Senior Rico. Malinis ang barong, may dalang 2 gwardya. Ang manok niya ay imported, may tag sa paa, may sarili pang handler. Sigurado ka sa usapan? Tanong ni Senior Rico. Malamig ang boses. Tumango si Dino. Oo, lupa ko kapalit niyang 1 milyon. Panalo ka, iyon na ang titulo. Panalo ako, bayaran mo ako sa harap ng lahat. Nagtinginan ang mga tao. May mga umiling. May mga natawa. Si Dino, desperado na. Wala na nga raw kahit pamasahe pa uwi. Talon na yan, sira na ulo niyan. Lumapit ang tagapamahala ng sabong. May hawak na dokumento. Pirmahan mo na. Aniya, dinamtian ni Dino ng pirma ang papel. Isang mabigat na guhit, parang pako sa sarili niyang ataul. Inilapit ng negosyante ang sarili niyang pirma. Natapos ang kasunduan. 1 manok, 1 laban, 1 milyon kapalit ng 3 ektarya. Sa huling pagkakataon, tumingin si Dino sa kanyang tandang. Hinaplos ang leeg nito. Bumulong. Ito na, Cardo. 1 na lang. Tayong 2 na lang ang natitira. Nagsimula ang laban. Maingay, mabigat ang tensyon. Ang mga tao'y nagsisigawan, nagpatalo sa pusta. Ang ilan ay tila may sariling demonyong sinasamba sa bawat tuka ng manok. Tumilaok ang kalaban, isang tandang na may pulang palong at mga gali sa pakpak, ngunit tila demonyo sa liksi. Ilang segundo lang, isang salpok, isang tuka sa leeg. Bagsak ang tandang ni Dino. Umaagos ang dugo, punit ang lalamunan. Wala ni isang sigaw na nanggaling kay Dino. Walang mura, walang galit. Tahimik lang, tiningnan niya ang patay na manok. Dinampot niya ito, dahan-dahang binalot sa sako. Wala siyang pakialam sa mga nakatingin. Hindi na siya naghintay sa resulta ng bentahan. Alam niyang talo na siya, hindi lang sa laban, kundi sa buong buhay. Lumabas siya ng sabungan. Mabigat ang hakbang. Ang kanyang mga paa ay tila may bakal na kadena. Hinihila siya pababa. Ulan ang bumagsak mula sa langit. Ang sako sa kanyang bisig ay basa na, ngunit hindi niya inalintana. Pabalik sa kanyang bahay, nilalakad niya ang gilid ng kalsada. Walang laman ang kanyang isipan, maliban sa iisang salita. Wala na. Bigla, sa madamong bahagi ng daan, may kumislap na liwanag. Hindi liwanag ng sasakyan, kundi tilang ningning ng alitaptap na umiiyak. Napahinto si Dino. May nakita siyang isang nilalang, maliit, duguan, nanginginig. Parang bata lang ang taas niya, ngunit hindi tao. May mga tenga na parang dahon at buhok na parang ugat ng kahoy. Napaatras siya. Ano to? Duwende ba to? Pero nang marinig niyang umuul ito sa sakit, parang may kumurot sa kanyang puso. Lumapit siya, dahan-dahan. Inilapit ang kamay. Nang hawakan niya ang maliit na katawan ng nilalang, nanlalamig ito, nanginginid sa ubo. May malalalim na sugat sa tagiliran, tila ginulpi o naaksidente. Nasagasaan ka ba? Tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot ang nilalang. Mahina lang ang hinga nito. Tumindig si Dino. Tumingin sa langit.
Pambihira naman, ni hayop o duwende. Inatamaan na rin ng malas, pero sa halip na iwan, binuhat niya ito. Maingat, parang batang may lagnat. Bit-bit ang dugo ang duwende sa isang braso at ang patay na tandang sa kabila. Nilakad niya ang daan pauwi. Wala na siyang paki kung makita siya ng tao. Wala na siyang dangal na itatago. Sa bahay, binuksan niya ang pinto, inilapag ang duwende sa banig at dali-daling kinuha ang botelya ng alkohol, ilang pirasong tela at tubig. Nilinis niya ang sugat. Dinamay na rin niya ang sariling sugat sa kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ilang buwan, nakaramdam siya ng tahimik na malasakit. Nang pakita niyang unti-unting humina ang ubo ng nilalang, nagtungo siya sa kusina. Binuksa ang kalan. Tinanggal ang balahibo ng patay na tandang. Tinadtad ang papaya, tinusta ang luya, at niluto ito sa pinakakilalang paraan, tinola. Pagkalipas ng 1 oras, lumapit siya sa duwende. May dalang mangkok ng mainit na sabaw. Subukan mong kumain, aniya. Dahan-dahang dumilat ang nilalang. Nanlaki ang mata nito. Lumunok. Manok? Tanong ng duwende. Oo, yung dati kong alaga. Natalo siya. Ngayon, tinola siya. Napatawa ang duwende. Mahina pero may halong pagkagulat. Masakit sa amin ang sabaw ng pagkatalo. Pero salamat. Ngumiti si Dino unang beses sa matagal na panahon. Bakit ka ba andito? Sino ka ba talaga? Hindi ako sanay sa mundong to, sabi ng duwende habang nakaupo sa lilim ng punong mangga. Ako si Lambong. Sa gubat ako lumaki, pero napadpad ako rito. Magulo ang buhay niyo dito, sabi ni Lambong. Wala kayong kapayapaan. Lagong may hinahabol, laging may kinatatakutan. Tumango si Dino. Tama ka, sagot niya. Parang hindi na namin alam kung paano tumahimik. Nagkatitigan silang dalawa. Walang takot, walang pag-uusig, tanging pag-unawa. Hindi ko alam kung bakit kita binuhat, sambit ni Dino. Hindi naman kita kilala, pero parang may nagsabi sa akin na huwag kitang iwan. Ngumiti si Lambong. Isang ngiting bihirang makita sa mga tao. Ngiting may lalim, may lihim, pero may bitbit ding liwanag. Marahil, ikaw ang pinadala sa akin, at ako sa'yo. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakatulog si Dino nang hindi lasing, nang hindi umiiyak, at nang hindi natatakot sa sarili niyang multo. At sa kanyang panaginip, narinig niya ang tinig ni Lambong. Sa pagkatalo mo, may binhing itinanim. At sa gabing ito, unti-unti itong sumusulpot. Kinabukasan, malamig ang simoy ng hangin. Ang liwanag ng umaga ay dumarampi sa natuklap na dingding ng bahay ni Dino. Isang tahanang halos walang laman kundi isang lumang dangko, basag na bintana at 2 nilalang, isang tao at isang duwendeng tahimik na nakatanaw sa labas. Nagkakape si Dino. Lumang tasa, may bitak sa gilid at kapeng halos wala ng lasa. Sa mesa, tahimik ang mga bagay. Isang lalagyan ng asin, isang itlog na pugo, at kalahating supot ng asukal. Pero sa umagang iyon, hindi ang laman ng tiyan ang mabigat sa kanya, kundi ang laman ng kanyang buthi. Tumingin siya kay Lambong na noon ay nakaupo sa sahig, may basang tela pa sa kanang braso. Mahinahon ang duwende, ngunit nananalamin sa mga mata nito ang matandang katalinuhan. Parang matagal nang nabuhay at maraming nakita. Lambong, mahinang sabi ni Dino. May gusto akong sabihin. Matagal ko nang gustong ilabas. Pero ngayon lang ako handang marinig ang sarili kong kasalanan. Tahimik si Lambong, walang pilit, walang hudyat. Tila nagsasabing, sige lang, ilabas mo. Ang lupaing ito, panimula ni Dino. Tinuturo ang labas ng bahay kung saan panaw ang malungkot na kapatagan. Ipinamana sa akin ng tatay ko. 15 ektarya. Pinaghirapan niya yon sa buong buhay niya. At alam mo ba kung anong ginawa ko? Lumunok siya, mahigpit ang hawak sa tasa. Isa-isa kong isinugal. Mula sa 5 pinsanan, naging 1,000, tapos ektarya. Hindi ko napansin, nakapaloob na pala ako sa apoy.
at wala na akong ginagawa kundi sulugin ang mga pangarap ko. Napatungo si Dino. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Inuna ko ang manok. Inuna ko ang pusta. Sabi ni Dino, hindi makatingin kay Lambong. Nakalimutan ko ang responsibilidad ko sa asawa at anak ko. Kilalaunan, iniwan nila ako Lambong at hindi ko sila masisisi. Tahimik si Lambong, ngunit ang titig nito'y tila tumatagos sa kaluluwa ni Dino. Hindi ako halimaw, pero naging halimaw ako. Wala na akong silbi, wala na akong lupa, wala na akong pamilya, wala na akong kinabukasan. Isa na lang akong aninong nakatayo sa abo ng sarili kong pantasunog. Tumulo pa ang mas maraming luha. Hindi na niya naitago. Nilapag niya ang tasa at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, umiyak siya ng buong buo. Hindi ko na alam kung paano ako babangon. Wala na akong matitirhan sa sarili kong puso. Tahimik si Lambong. Lumapit siya, pinatong ang maliit na palad sa kamay ni Dino. Nakikinig ako, Dino. Napatingin si Dino, bakas sa mata ang pagkalito. Ako'y isang nilalang na marunong makinig, pero hindi ko kayang baguhin ang isang pusong ayaw umamin. Ngayon narinig ko na ang puso mo, at sa wakas, handa na ako. Handa sa ano? Mumiti si Lambong, kakaibang ngiti, hindi lamang mabait, kundi may tinatagong lihim. Kinabukasan habang malamig pa ang simoy ng hangin at tahimik ang paligid, lumapit si Lambong kay Dino. Nakaupo si Dino sa harap ng bahay, tahimik na nagkakape nang bigla siyang tinabihan ng duwende. Dino, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Lambong. Salamat sa pag-aruga mo sa akin. Sa panahon na halos wala ka nang maibigay, pinili mo pa ring tumulong. Hindi yon karaniwang likas sa tao, lalo na sa isang taong basag na. Saglit siyang tumigil, saka tumingin sa silangan. Kailangan ko nang bumalik sa pinanggalingan ko. Ngunit babalik ako, at sa pagbabalik ko, may dala akong bagay na makakapagbago ng buhay mo. Napatingin si Dino, nais sanang magsalita. Ngunit wala siyang masabi kundi ang isang mahinang, salamat din, Lambong. Hindi niya alam kung saan talaga patungo ang duwende, pero alam niyang totoo ang kanyang mga salita. At habang pinagmamasdan niyang unti-unting nilalamon ng damuhan ang munting anyo ni Lambong, may kakaibang pakiramdam na tumimo sa kanyang dibdib, na ang tulong na ipinagkaloob niya ay hindi man bayad sa salapi, babalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Pagkalipas ng ilang araw, habang tahimik si Dino sa harap ng bahay, pinagmamasdan ang ulap na tila umaambon ngunit hindi natutuloy. Dumating si Lambong. Bitbit niya ang isang maliit na kahon, gawa sa kahoy na tila hinugis mula sa ugat ng sinaunang punong kahoy. Sa loob na kahon ay may kumikilos, isang maliit na nilalang, sakop ng tela. Lumapit si Lambong, mabagal ang lakad, seryoso ang mukha. Dino, aniya, sa aming mundo hindi kami basta nabibigay ng regalo, kundi sa mga taong nakalampas sa sarili nilang bangungot. Binuksan niya ang kahon at mula roon isang sisiw ang tumambad. Maliit ngunit ang balahibo'y ginto't pula, kumikinang kahit sa mahinang araw. Ang mga mata nito'y tila alam na ang mundo kahit hindi pa ito nakakalakad ng buo. Nanggaling siya sa aming kaharian. Gulat na napatayo si Dino. Ano to? Alagaan mo ito, sabi ni Lambong habang iniabot ang maliit na sisiw na may mapulang tuka at kakaibang marka sa noo. Hindi lang ito hayop. Ito ang magiging katuwang mo sa pagbawi ng mga nawala sa'yo. Tumingin si Dino sa kanya, parang may gustong itanong, pero naunahan na siya ni Lambong. Napatingin si Dino, kinabahan, tahimik. Kinuha ni Dino ang sisiw, marahang nilapit sa dibdib. Mainit ang katawan nito at sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang tibok. Tibok ng buhay na wala sa kanya noon. Hindi ko alam kung paano, pero salamat. Lambong, bakit mo to ginagawa para sa akin? Dahil minsan din akong tulad mo, sugatan, nawawala, pero tinulungan mo ako. At sa mundong ito, kapag may naisalba ka, kailangan mong isalba ang susunod. Sa gabing iyon,
Natulog si Dino na may hawak na kahon sa tabi niya. Pinagmasdan niya ang sisiw habang mahimbing itong natutulog sa himlayan nitong dayami. Payak pero may init. At bago pumikit ang kanyang mga mata, binigkas niya ang isang pangalan. Makisig, iyan ang pangalan mo. At sa dilim ng kanyang puso, may isang ilaw na muling sumindi para sa pagbabagong ipinangako niya sa kanyang sarili. Lumipas ang mga linggo. Si Makisig, ang sisiw na isinilang sa gabi ng pagkawasak, ay lumaki sa tahimik ngunit kamanghamanghang anyo. Ang kanyang balahibo ay lalong kumintab habang lumalaki, kulay ginto na may guhit na pulang apoy sa likod. Parang nililok mula sa liwanag ng araw at apoy ng dapit hapon. Hindi siya tumitilaok gaya ng karaniwang tandang. Ngunit tuwing gagawin niya ito, ang hangin ay parang humihinto, ang mga hayop ay napapatahimik, at kahit si Dino ay hindi maiwasang mapatigil sa kilos. Ang kilos ni Makisig ay mariksi, mapanuri at walang patumpik-tumpik. Hindi siya gumagalaw ng walang dahilan. Lahat ng kilos niya ay parang alam kung kailan titira, saan titira at bakit. Una siyang isinabak ni Dino sa sabungan ng Karatig Barrio sa San Mateo. Doon, sinalang siya laban sa manok ng isang kilalang breeder na si Mang Dodong, na may reputasyon ng 3 sunod na kampeyon. Baguhan lang yan, usap-usapan ng mga sabungero. Maganda nga ang balahibo, pero baka ornamental lang. Sayang lang ang pustang isusugal dyan. Ngunit sa unang sultada pa lang, isang palo, isang tuwa sa tagiliran. Tumba ang kalaban, tuwigil ang sabungan, hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa bilis, sa linis, at sa di maipaliwanag na presensya ni Makisig. Pangalawang laban, sa San Bartolome Derby. Ang kalaban ay si Calibre, isang batikang panabong mula sa lahi ng asul na dugo. Panalo sa 4 na intermunicipal derbies. Malaki, matulis ang tari, at may reputasyong killer. Tumagal ng halos 2 minuto ang laban. Tila pantay, ngunit sa huling galaw, isang mapanlinlang na peke mula kay Makisig, at isang malinis na palo sa leeg. Tumalsik ang dugo, tumumba si Calibre, tumahimik ang sabungan. Hindi to basta manok, bulong ng isang veteranong sabungero. Parang may isip yung tandang. Dagdag ng isa pa, 3 laban sa Candelaria Invitational. Dito nakasalang si Makisig sa kanyang pinakamabigat na kalaban, si Centurion, ang pambato ni dating Mayor Armando Martinez, isang makapangyarihang personalidad sa lalawigan. Si Centurion ay tandang ng karangalan, hindi pa natatalo, at sinasabing inalagaan mismo ng mga imported na trainer. May sariling kulungan, sariling diet, at nakapaloob sa breeding program na may halong banyagang lahi. Ang mga laban nito ay parang eksena sa pelikula. Duguan ng kalaban, halos patay. Laging tinatapos ang laban sa loob ng 1 minuto. Nang mabalitaang ang susunod nitong kalaban ay si Dino at ang kanyang makintab na tandang, natawa pa si Mayor Martinez. Pagkatapos ng laban, pwede nang iprito yang Makisig mo. Biro nito sa sabungan. Ngunit iba ang nangyari. 3 minuto ang laban. Mabilis. Palitan ng palo. Palitan ng tuka. May ilang beses na muntik nang matalo si Makisig. Nasugatan siya sa pakpak, ngunit nanatiling matatag. At sa huling iglap, isang mataas na talon, isang sabay na palot tuka sa batok ni Centurion. Tumalsik ang alikabok sa gitna ng ring. Tumumba ang kampeon. Panalo si Makisig. Tumahimik ang lahat. Si Mayor Martinez hindi makapagsalita. Si Dino hindi agad nakatayo. Parang isang bangungot na bumaliktad, isang himalang isinilang sa ilalim ng abo. Sa sumunod na mga derby, hindi natalo si Makisig. Sa bawat palo ng kanyang pakpak, sa bawat tuka na parang tinudla ng kidlat, lalong dumami ang naniniwala kay Dino. Ang dating inalipusta, na yon ay binabati. Ang dating tinatawag na wasak, na yon ay nakabawi. Pero kahit bumulusok ang pera at dumami ang mga nag-aalok ng sponsorship, may bahagi sa loob ni Dino ang nanatiling hungkag. Sa bawat gabi matapos ang panalo, hindi alak ang hanap niya, kundi katahimikan. At sa katahimikang iyon, ang tanong na paulit-ulit sumasagi sa isip niya, pera ba talaga ang kailangan kong makuha?
o ang mga taong hindi ko kailanman dapat pinatawalan. Isang gabi, habang pinapakain niya si Makisid sa harap ng bahay, napahinto si Dino. Pinatong niya ang palanggana at humawak sa maliit na kahoy na upuan sa tabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila bumulong sa kanya ang malamig na hangin. Pumusta ka noon, Dino, at natalo ka. Pero may natitira pa ba sa puso mo para subukang manalo muli? Hindi sa sabungan, kundi sa sarili mong pamilya. Napayuko siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-empake na siya ng ilang gamit. Bitbik ang maliit na supot ng cake at ilang pabaon. Tumungo siya sa kabilang barangay, kung saan tumuloy si Clara at Boyet mula nang umalis sa kanya. Habang papalapit sa bahay, nanginginig ang kanyang mga kamay. Para siyang batang susubok humingi ng tawad, kahit alam niyang hindi tiyak kung mapapatawad. Pagsilip niya sa bakuran, nakita niya si Boyet sa ilalim ng puno ng mangga, naglalaro ng pansan. Tumigil ang bata nang makita siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang ngiti, walang takbo, pero hindi rin ito umalis. Tumigil lang si Boyet. Pinakiramdaman ang hangin. Boyet, mahinang tawag ni Dino. Dumating si Clara mula sa loob ng bahay, may dalang tabo ng tubig. Nagulat siya sa bisita. Tumigas ang katawan niya sa pagkakatayo. Hindi niya inasahan ang pagbabalik ni Dino. Ngunit sa halip na magsalita, lumuhod si Dino sa lupa. Clara, halos hindi lumalabas ang boses niya. Alam kong wala akong karapatang humarap sa inyo. Alam kong huli na ang lahat. Pero, patawad. Tahimik. Kahit si Boyet. Hindi gumalaw. Totoo ang lahat ng mga ginawa kong pagkakamali. Inuna ko ang sabong. Sinira ko ang lahat ng naipundar natin. Pero may isang bagay na natutunan ko, na kahit mabawi ko pa lahat ng lupang nawala, kahit punuin ko ang kaha ng pera, wala pa rin tong silbi kung wala kayo. Humikbi si Dino. Boses niya'y nanginginig. At may isa pa akong kailangang aminin. Tiningnan niya si Clara. Diretso, walang iwas. May isang nilalang na dumating sa buhay ko. Isang duwende, si Lambong. Sa kanya o unang nasabi ang lahat. Sa kanya rin nanggaling ang isang sisiw, si Makisig. Siya ang nagbigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Tahimik pa rin si Clara. Hindi makapaniwala. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kayo pa rin ni Boyet ang pamilya ko. Hindi ko kayang wala kayo. At kung may natitirang kakayahan pa akong ipaglaban kayo, ito na yon. Hindi ko hahayaang siraing muli ang natitirang meron ako. Biglang tumakbo si Boyet. Akala ni Dino'y palayo siya, pero sa halip, niyakap siya nito mula sa likod. Itay, garalgal ang boses ng bata. Ayoko na umahiwalay kayo. Napaluhod si Dino sa lupa, yakap ang anak. Tahimik ang luha niyang bumagsak sa balikat ni Boyet. Hindi niya sinapo, pinakawalan niya. Hindi bilang pagluha ng pagsisisi, kundi pagluha ng pagbitaw sa bigat ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Clara. May mga luhang hindi niya kayang itago, ngunit hindi ito luhang may galit. Ito'y luhang may takot. At kaunting tiwala na unti-unting bumabalik. Dino, mahinang sabi niya, kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo, hindi sa salita, kundi sa araw-araw na pakikibaka. Tumango si Dino. Oo, isang araw sa bawat pagkakamali ko, hanggang sa wala nang natitira kundi paninindigan. Sa araw na iyon, ngunit nagsimula ang isang tahimik na muling pagtanggap. Isang uri ng pag-ibig na hindi na dumaraan sa salita, kundi sa gawa, araw-araw, paunti-unti. Sa bawat panalong dala ni Makisig, isa-isang nabawi ni Dino ang mga lupang dating isinugal. Mula sa una, 3 ektarya na halos ipangako niya noon sa kasinungalingan, hanggang sa mahigit 15 ektarya. Ngunit hindi doon nagtapos. Sa tulong ni Makisig at sa panibagong tapang na natutunan niya sa pagkatalo, na doble pa niya ang nawala. Umabot sa 30 ektarya ang hawak niya, kasama ang tiwalang muli ring bumalik sa kanya. Hindi lang lupa ang nakuha niya, kundi ang dangal na matagal niyang isinuko sa sarili niyang kahinaan. Hindi siya naging tahimik na tagumpay. Sa bawat derby na napapanalunan, nagbibigay siya ng balato sa mga kapitbahay na hirap sa buhay.
para sa anak niyong may sakit. Sabi niya minsan kay Aling Remy, sabay abot ng sobre, para sa tuition ni Carlo, kay Mang Sebring, para sa bagong bomba sa irigasyon, para sa baryo. Hindi humihingi ng kapalit si Dino. Sa tuwing siya'y pinapasalamatan, isa lang ang sagot niya. Hindi ito para sa utang na loob, para ito sa pagkakabawi. Isang araw, habang nagpapahinga sa lilim ng punong mangga, dumating ang isang SUV na may plaka ng Metro Manila. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may hawak na sobre. Lumapit ito kay Dino, tila may dalang alon ng lungsod sa katahimikan ng baryo. Ikaw po ba si Dino Rodriguez? Opo, ako po yun. Ako po si Rafael Alfaro, taga Primera Derby Federation. Iniimbitahan po kayo sa Grand Derby de Capitolio sa Maynila. Malaking event po ito, live telecast, mga elite breeders, mga diplomat, lahat nandoon. Natigilan si Dino. Tumingin siya kay Clara, na noon ay nakaupo sa beranda, tahimik na nanonood. Kumindat si Clara at bahagyang tumango. Kung pakiramdam mong kaya mo, pumunta ka. Wala akong hiling, kundi bumalik ka sa amin kung paano ka umalis. Buo. Tumango si Dino at sa sumunod na linggo, lumuwas siya patungong Maynila kasama si Makisig, hindi bilang sabungero, kundi bilang isang tao na nagbabaka sakaling ipakita sa mundo na may milagro ring galing sa mga dating wasak. Ang sabungan ng Kapitolyo ay hindi gaya ng mga nakaraan. Malaking arena, may mga LED lights, may announcer, may camera, may VIP section na puro politiko, negosyante at may mga dayuhan pang dumalo. Inilabas ni Dino si Makisig mula sa kulungan. Tahimik ang tandang, ngunit nang sumayad ang kanyang mga oko sa arena, para bang kumidlat sa paligid. Napatingin ang mga tao. Pati ang mga veteranong breeder ay natahimik. Ang alaban, si Asul ng Apoy, manok ng Don Ernesto Alcaraz, isang kilalang sabungero at negosyante, may impluwensya sa politika. Nakaupo siya sa pinakamataas na upuan, may kasamang bodyguards at may hawak na tabako. Yan ba si Makisig? Tanong niya. Opo Don, siya po ang pambato ng bundok, tugon ng tauhan niya. Tingnan natin kung mafakatagal siya dito. Nang magsimula ang laban, bigla ang katahimikan. Nagkatinginan ang dalawang manok, si Makisig at si Asul ng Apoy. Mabilis ang unang sultada at tila baga pareho silang may antas ng talino na hindi ordinaryo. Ngunit sa ikatlong minuto, nagbago ang galaw ni Makisig, parang hinipan ng apoy. Mabilis at isang palo sa tagiliran ng talaban. Tumba. Tumayo ang lahat, tumili ang announcer. Umalingaw-ngaw ang pangalan ni Makisig sa buong arena. Makisig wins again. The tandang is a legend. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang pares ng mata ang nanatiling malamig, si Don Ernesto. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit kay Dino habang papalayo ito. Magaling ang manok mo. Salamat po. Vaayos na sagot ni Dino. Sana magtagal siya. Hindi ito isang pagbati. Ito ay babala. Makalipas ang ilang araw, mataas na ang araw nang bumangon si Boyet. Habang papalabas ng bahay para maglinis ng kulungan, bigla siyang sumigaw. Tay, si Makisig po! Napabalikwas si Dino. Halos madulas siya sa pagtakbo palabas. Pagdating niya sa kulungan, bumumad sa kanya si Makisig. Nakahandusay, hindi kumikilos. Ang mga pakpak nito'y bahagyang nakalugmok at ang mga matay tila unti-unting nawawala sa liwanag. Sa tabi ng kulungan, napansin ni Dino ang lalagyan ng feeds. May halong kakaibang merdeng butil sa ibabaw. Lumapit siya, sinuri ito at naamoy ang bahagyang amoy kemikal mula sa pinaghalong pagkain. Parang nilason ang manok, bulong ni Dino, nanginginig ang boses. Agad niyang binuhat si Makisig, mahigpit ang pagkakayakap. Boyet, samahan mo ang nanay mo. Dadalhin ko to sa veterinaryo. At walang pag-aalinlangan, tumakbo siya, bit-bit ang pag-asa at takot sa parehong bisig. Dinala niya si Makisig sa veterinaryo sa bayan. Sa loob ng isang klinikang amoy disinfectant at pinupuno ng iyak ng mga hayop, inilatag niya ang tandang sa mesa. Sinuri ng doktor, pinainom ng fluids, binigyan ng gamot pangkontra sa lason. Makalipas ang ilang oras, muling lumapit ang veterinaryo kay Dino. Lason ang sanhi, sabi nito. Malakas,
Halos purong pesticide. Gagaling uba siya? Tanong ni Dino. Halos hindi makahinga. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ng medisina. Sagot ng veterinaryo. Napatingin si Dino sa manok. Nanginginig. Umiindak ang hininga. Ngunit hindi bumibigay. Sa huling pag-asa, dumiretso si Dino sa baryo ng San Sebastian, kung saan nakatira ang matandang albularyo na si Cadorino, isang kilalang manggagamot ng mga hindi maipaliwanag. Pagdating niya roon, agad niyang dinala si Makisig sa loob ng isang dampa na amoy usok at langis, puno ng halamang nakasabit, bote ng makukulay na likido, at mga anting-anting na nakapulupot sa mga haligi ng bahay. Pinitigan ni Cadorino ang tandang, saka marahang iimikit ang palad sa dibdib nito. Kumunot ang kanyang noo. Parang kakaiba ang manok na ito, sabi niya. May hiwaga, may enerhiyang bihira kong maramdaman sa mga hayop. Hindi siya basta manok, sagot ni Dino. Mahina ang boses. Bigay siya sa akin ng isang duwende. Malakas ang lason na nakain niya, sabi ni Cadorino. At ang ganitong uri ng lason, gawa ng tao na purong kemikal, ay lalo pang mapanganib sa mga nilalang na hindi talaga galing sa mundong ito. Hindi sanay ang katawan nila sa mga bagay na likha ng tao. Gagaling pa po ba siya? Tanong ni Dino, halos humihikbi. Hindi ko maipapangako, sagot ni Cadorino. Pero kung papayag ka, iwan mo siya sa akin. At dito ko siya gagamutin. Kailangan kong kumuha ng mga halamang gamot na bihira. Hindi basta-basta nakikita sa gilid ng kalsada. Anong mga halaman po? Ugat ng alakdan gubat, talbos ng dila ng uwak, at katas ng puso ng anahaw. At higit sa lahat, kailangan ko ng ilang gabi para makipag-usap sa mga nilalang sa kabilang daigdig. Hindi nagdalawang isip si Dino. Inilapag niya ang tandang, humalik sa pakpak nito, at iniwan sa ilalim ng kandilat usok ng hinsenso. Lalaban tayo, Makisig. Hindi kita pababayaan. Sa loob ng 1 linggo, isinagawa ng talbularyo ang ritual. Tinatapalan ng dinikdik na dahon ang sugat ni Makisig. Binibigyan ito ng pinakuluang sabaw mula sa ugat ng alakdan. At hamang inaawit ang sinaunang panalangin, sinasabayan niya ng usok ng pinagsamang dahon ng bayabas at alkitran. Araw-araw, walang pagbabago. Si Makisig ay tila laging nasa bingit ng kamatayan. Hanggang sa 7 gabi, habang pinapainom muli ng ritual na sabaw, biglang tumilaok si Makisig. Mahina, ngunit malinaw. Isa lang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa tumindig ito at sa unang pagkakataong kumampay ang mga pakpak at tumilaok ng malakas, parang sigaw ng isang mandirigmang muling nabuhay. Kinabukasan, dinala ni Cadorino si Makisig pabalik sa bahay ni Dino. Walang anino ng kahapon sa katawan ng tandang, malinis ang mga balahibo, matingkad ang pula at ginto, at ang mga mata nito ay muling naglalagablab. Pagkakita ni Buyet, tumakbo ito at niyakap si Makisig. Tay, si Makisig, magaling na, tumilaok siya. Si Clara, bagamat nananahimik, ay nakita ang luha sa mata ni Dino. Mahigpit siyang niyakap nito. Nagpasalamat ang pamilya kay Cadorino. Lumuhod si Dino sa harap ng matanda, hindi bilang paggalang sa isang tagapagligtas, kundi bilang anak ng lupa na nagpapakumbaba sa sinaunang karunungan. Hindi ko po ito makakalimutan, Cadorino, ani Dino. Ang ginawa ninyo, hindi lang para kay Makisig, kundi para rin sa amin, para sa akin. Bahagyang ngumiti ang matanda sa katumango. Ang hiwaga, Dino, ay hindi palaging sinlakas ng kulog o sindilim ng kulam, pero ang tunay na hiwaga ay nasa puso ng tao. Lumapit si Boyet at iniabot ang isang bayong na may lamang bigas, itlog at ilang sariwang gulay, lahat ng kaya nilang ialay. Para po sa inyo, Cadorino, galing po yan sa tanim namin. Tinanggap ito ng albularyo, hindi dahil sa laman nito, kundi dahil sa kahulugan ng pagbibigay. Alagaan niyo ang isa't isa, sabi ni Cadorino. At alagaan niyo ang tandang. Pagkatapos, tumalikod siya't naglakad pa uwi sa ilalim ng dapit hapong liwanag, habang ang hangin ay may dalang amoy ng usok, damo at panibagong simula. Tahimik si Dino, tahimik si Clara,
Si Boyet nakayakap kay Makisig na para bang ito'y isang matandang kaibigan na muling binuhay mula sa kamatayan. Sa kanilang mga puso, isang kasunduan ang hindi binitawan sa pagitan ng pamilya, panata at ng isang tandang na hindi lamang panabong, kundi paalala ng lahat ng nasirang dapat ay ipinaglaban. Pagkaraan ng isang linggo, isang liham ang dumating mula sa Samahan ng mga Sabonghero ng Pilipinas. Imbitasyon para sa Grand Copa ng Luzon, ang pinakakilalang derby ng taon. Isa lang ang pwedeng ilaban mula sa bawat rehiyon. At si Dino ang nabiling kinatawan ng kanilang lalawigan. Tahimik si Dino habang binabasa ang liham. Makisig, bulong niya. Ito na ang huli, pangako. Nakahawak si Clara sa kanyang braso. Hindi siya nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata may bahid ng takot. Hindi dahil sa sabong, kundi dahil alam niyang may aninong muling sumusunod sa kanilang hakbang. Dumating ang araw ng derby, libu-libong tao ang naroon. Ilaw, kamera, komentaryo at mga pustahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Bino ay tahimik. Hawak-hawak niya ang hawla ni Makisig na tila walang takot, tahimik lang at matikas ang tindig. Pagpasok nila sa loob ng arena, biglang bumigat ang hangin. Naroon sa kabilang panig si Don Ernesto, suot ang puting Amerikana, hawak ang bastong may ulo ng ahas at kasunod ang 2 tauhan na parang mga anino. Sa tabi niya, ang kanyang bagong alaga, isang itim na tandang, matay mapula at sa leeg nito ay may nakataling piraso ng itim na tela. May mantsa ng dugo. Nang mag-cruise ang landas ng dalawa, tumiti si Don Ernesto kay Dino. Umangat ang kilay, bahagyang umisi. Hindi ba't patay na yan? Tanong ni Don Ernesto, malamig ang tinig. Nilason ko na yan bulong ng isa sa kanyang tauhan, sabay ngising aso. Hawak-hawak ni Dino si Makisig. Tahimik, buo ang loob. Tumagilid siya bahagya, inilapit ang labi sa tenga ng pandang. Makisig, bulong niya. Ito'y hindi na laban ng pusta, kundi laban ng puso. Bumukas ang ruweda. Sumugod ang 2 tandang. Parang kidlat si Makisig. Mabilis, matalim, walang alinlangan. Ngunit ang itim na tandang ni Don Ernesto ay hindi ordinaryo. Parang may galaw ito na hindi sa hayop. Parang may boses na hindi nakikita. 3 ulit silang nagkabanggaan. Sa ikatlo, nadaplisan si Makisig sa pakpak. May dugo. Makisig, sigaw ni Dino mula sa gilid. Ngunit si Makisig ay tumayo. Tumilaok ng isang beses, malakas, malalim at may dalang liwanag. Isang biglang salpukan. At sa isang idlap, bagsak ang itim na tandang. Tumigil ang buong arena. Tumayo si Don Ernesto. Galit ang mukha, ngunit wala nang nagawa. Lahat ay nagsisigawan. Ang iba'y napaupo sa gulat. Makisig, makisig, bulas ng mga manunood. Ang alamat ng timog. Dahan-daan nilapitan ni Dino si Makisig. Inulot niya ito. Dumudugo ng bahagya, ngunit buhay at malakas. Tiningnan siya ng manok. At sa mata nito, may katahimikan. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, habang naglilinis si Boyet sa bakuran, pinawag niya ang mga magulang niya. Tay, nanay, tingnan niyo po si Makisig. Lumabas si Dino at Clara. Nakita nila si Makisig, nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang balahibo'y kumikislap sa ilalim ng dapit-hapong liwanag. Hindi ordinaryong kislap, kundi parang may liwanag sa loob ng katawan niya. Tahimik ito, hindi kumikilos, ngunit ang mga mata nakatingin kay Dino. Clara, bulong ni Dino, tinig ay nanginginig. Alam ko na to, paalam ito. Lumapit si Boyet, yakap ang manok. Makisig, huwag ka naman umalis. Nandito na tayo, di ba? Tahimik ang saglit na iyon. Tila huminto ang oras. Tumilaok si Makisig. Isang huling tilaok. Malakas, matapang. Parang huling sigaw ng isang bayani bago lumisan. At sa harap ng mag-anak, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Makisig. Sa sandaling iyon, subiklab ang liwanag mula sa katawan niya. Hindi nakasisilaw, kundi malambot, malamig at mapayapa. Dahan-dahang nalusaw ang kanyang anyo hanggang sa maging alon ng hangin at sa wakas, naglaho sa sinag ng araw. Naiwan si Dino, hawak ang hangin kung saan dati may balahibo. Salamat kaibigan, bulong niya. Hindi lang kita tandang, isa kang ilaw.
Niyakap siya ni Clara mula sa likod. Si Boyet nakatingala pa rin. At sa gitna ng bakuran, kung saan minsang tumilaok ang alamat, may isang bulaklak na biglang tumubo. Pulang-pula, ginto ang gilid ng mga talulot. Tahimik ang hapon, ngunit sa puso ng bawat isa sa kanila, alam nilang hindi iyon ang wakas. Lumipas ang mga buwan. Si Dino ay namuhay sa katahimikan, hindi ng pag-iwas, kundi ng paninindigan. Wala na ang ingay ng sabuman, ang sigaw ng pustahan, at ang kilig ng sugal. Ang natira ay putik ng bukid, halakhak ng anak, at pawis ng marangal na paggawa. 30 ektarya na muli niyang nabawi ang kanyang inalagaan. Kasama niya araw-araw si Boyet, na ngayoy sanay na sa asarol, alam ang mga pangalan ng binhi, at may gawin ng batang pinanday sa lupa, hindi sa layaw. Ngunit si Dino ay hindi nag-iisa sa pamamalakan. 5 tauhan, dating walang trabaho, dating tinanggihan ng lipunan, ang araw-araw niyang kasama sa bukid. Sina Mang Pilo, Jomar, Isko, Larry at Ruving. Sila ang mga kamay na tumulong magbukas ng irigasyon, mag-ayos ng pilapil, magtanim ng gulay sa gilid ng palayan. Sa bawat saling ng tabo, sa bawat patak ng pawis, muling naitayo hindi lang ang bukid kundi ang pag-asa. Sa bawat tanghalian, sabay-sabay silang kumakain sa lilim ng punong mangga, nagtatawanan, nagkukwentuhan at minsan tahimik lang. Dahil sa katahimikan, naroon ang kabuuan. Si Clara, sa kabilang banda, ay naging tagapanalaga ng isang maliit na paaralan sa Mario. Tuwing hapon, umuuwi siya na may kwento tungkol sa batang natutong bumasa o sa amang bumalik sa paaralan para matutong muli. Sa kanyang mga mata, may liwanag na dati nawala. Ang liwanag ng babaeng naghintay, hindi ng perpektong lalaki, kundi ng lalaking handang itama ang sarili. Sa baryo, muli silang niyakap ng respeto. Ngunit iba na ang tawag kay Dino ngayon. Hindi na sabunero, hindi panalo. Ngayon, ama ng bukid, isang araw ng tag-init, habang nagtutulungan sa pagpapatayo ng maliit na kamalig para sa mga aning gulay, may tumakbong batang lalaki, pawisan, may dalang radyo. Tay Dino, may balita ho mula sa lungsod. Nagtigil ang lahat ng ginagawa. Nilakasan ni Mang Pilo ang radyo. Matinding pagkalugi ang tinamo ng kilalang sabungero at negosyante na si Don Ernesto. Ayon sa ulat, sabay-sabay na namatay ang lahat ng kanyang alagang manok sa loob ng isang gabi. Hindi pa rin tukoy ang dahilan. Inagsasarhan ng utang ang mga negosyo nito at pinaghahanap ng ilang kasosyo. Tahimik ang buong bukid. Si Dino ay umiling lang. Walang ngiti, walang galit, walang saya. May isang tanong lang sa kanyang puso. Bakit tila laging huli ang hustisya pero laging dumarating? At isang sagot na kusa niyang ibinulong sa sarili. Ang binhing masama, kahimpalamutian ng ginto, ay uusbong din sa sarili nitong kamatayan. Isang gabi, manamig ang simoy ng hangin. Ang mga uliglig ay sabay-sabay na tumahimik. Ang mga punong kahoy sa paligid ay parang yumuko at ang buwan, buong buo, ngunit kulay ginto, tila nakatingin sa kanila mula sa itaas. Sa harap ng bahay, nakaupo si Dino sa teras. May tasa ng kape sa kamay. Si Clara ay nasa loob, inaayos ang kumot ni Boyet. Tahimik ang gabi, ngunit sa katahimikan iyon, may dumating na hindi inaasahan. Sa ilalim ng punong mangga, biglang lumitaw si Lambong. Hindi siya naglakad, basta na lang siyang nandoon, parang hinipa ng hangin mula sa dulo ng isang kagubatan na hindi matukoy. May hawak siyang maliit na sisidlang kahoy at sa loob nito, isang sisiw na may balahibong tila sinag ng araw. Kulay ginto na may alon parang buhay na liwanag. Dino, sabi ni Lambong, marahan, may ngiti sa mata. Alam kong wala na si Makisig, pero hindi natatapos ang lakas sa pagkawala. Ito ang papalit sa kanya. Iniabot niya ang sisidlan. Ang sisiw na ito ay isinilang sa ilalim ng araw ng pagdaloy. Isang beses lang lumilitaw kada 100 taon. Isa siyang sinag, isa siyang simula, isang gantimpala. Tahimik si Dino, tumayo siya,
lumapit. Tinitigan ang sisiw, tila may sarili ng diwa. Hinaplos niya ang ulo nito. Buhay, liwanag, pagkakataong muli, bulong ni Lambong. Kung tatanggapin mo. Ngunit sa halip na kunin, mahinang ibinalik ni Dino ang sisidlan sa mga kamay ng duwende. Tinitigan niya si Lambong hindi na bilang utang na loob, kundi bilang kapantay, bilang kaibigan. Hindi ko na kailangan ng bagong manok, kaibigan. Sabi niya, hindi ko kailangang ipagpalit ang kapayapaan sa karangyaan. Masaya na ako. Sa bukid ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa mga pagsikat ng araw na hindi kailangang sugalan para masilayan. Tahimik si Lambong, ngunit sa kanyang mga mata may ningning ng pag-unawa. Ng kasiyahang hindi kailanman mailalarawan. Mumiti siya, malambing, malalim, at marahan niyang isinara ang sisidlan. Matalinong desisyon, kaibigan, sagot ni Lambong. Ibinigay ko sa iyo si Makisig noon, hindi para yumaman ka. Ibinigay ko siya upang makita mo ang sarili mong halaga. Ngayon, nakita mo na. Kaya wala nang kailangang idagdag pa. Sabay silang tumingin sa langit, bituin sa gitna ng dilim. Hindi lahat ng nawawala ay kailangang palitan, dagdag ni Lambong. At hindi lahat ng biyaya ay kailangang tanggapin, lalo na kung ang puso mo ay buo na. Tumango si Dino. Walang luha, walang panghihinayang. Salamat kaibigang Lambong. Hindi ko man maintindihan lahat ng dahilan noon, ngayon malinaw na sa akin. At gaya ng dati dahan-dahang naglaho ang duwende sa hangin, kasabay ng amoy ng tuyong damo, ng nilagang dahon, at ng munting bulong ng kagubatan. Ang tunay na aral ng kwentong ito ay simple. Ang pagkakamali ay hindi wakas kung may tapang kang harapin ito. Ang sugal ng buhay ay hindi sa manok, kundi sa araw-araw na desisyong maging mabuting tao. At ang tunay na gantimpala ay hindi ang ginto sa labas, kundi ang katahimikan ng pusong marunong magsabing, sapat na.